sanang magiting sa mandulupi. Di ka pagsisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukha. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na naglilingning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhaling pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya ng pag-ay mamaapi, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pakinggan po natin ang pambungad na pananalita ni kapatid na Edwin Zabala. Mga kapatid, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagkakaisa at mapayapa tayong nagsasama-sama ngayon dahil sa iisa pong layunin. Ipahayag ang ating pakikiisa sa sambayanang Pilipino. Ano po ang nais natin ipakita sa milyon-milyong mga kababayan natin sa buong kapuluan? Nais po natin na ipakita kaisa nila tayo. Handa tayong isatiling ang kanilang damdamin, ang kanilang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Bakit po? Sapagkat naniniwala tayong ang kapayapaan at ang pagkakaisa kailangan mahalaga sa pag-unlad po ng ating bansa. Ano naman po ang nais natin iparating sa mga namumuno sa pamahalaan? Gusto po natin ipaalam sa kanila na inaasam natin ang mabuti, ang epektibong pamamahala sang-ayon po sa mga ninanais, pinapangarap at totoong kailangan nating mga mamamayang naghalal sa kanila sa tungkulin. At batay na rin po sa kanilang ipinangako noong nakaraang halalan. Hindi lamang tayong mga narito po sa Quirino Grandstand dito sa Maynila ang natitipon alang-alang sa kapayapaan at pagkakaisa. Tulad po ng alam ninyo, itong isinasagawa nating National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Kasabay natin nagkakatipo ng napakakapal na bilang ng mga kababayan at kapatid natin sa 12 pang dako sa bawat rehiyon. 5 lugar po sa Luzon, 4 sa Kabisayaan, at 4 po sa Mindanao. Hindi lamang po lumabas sa mga lansangan upang magpahayag ng pakikisa para sa kapayapaan at sa kapakanan ng ating bansa. Marami po sa ating kababayan ang nakikiisa rin sa paraang nanonood sila sa kanilang telebisyon, sa kanilang computer monitor o cellphone o anumang gadget na gamit nila. Maraming salamat po sa kanilang suporta at maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi lamang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo nagkakaisang sumama rito. Marami pang ibang grupo, marami pang ibang samahan ng mga kababayan natin Pilipino ang kasama sa mapayapang pagtitipong ito. Kaisa po natin sila na nagsusulong ng pambansang kapayapaan at pagkakaisa. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bagamat may kani-kanyang opinyon ng iba't-ibang tao sa isang partikular na isyu sa buhay o iba't iba man ang kalagayan sa buhay o interes, subalit sa layunin po na ipagmalasakit
ang kapayapaan, ang kapakanan, ang kaunlaran ng ating bansa. Tayong lahat ay nagkakaisa. Tinatanong po namin kayo, nagkakaisa po ba tayo o hindi? Ano po sagot ninyo? Karapatan po nating mga mamamayan ang ganitong pagkilos. Ito po ay protektado ng ating saligang batas. Nagkakaisa tayo ng damdamin at isipan na isagawa ito. Inuulit po namin ng may kapayapaan at pagkakaisa. Ito po ay para sa kapakanan ng nakararami at nakabuuan ng ating bansa. Yung placard natin. Baka naiisip ninyo o itinatanong ninyo, ano po ang hinahangad natin na ibunga ng pagkilos nating ito? Hindi lamang po ang magtulungan ang mga leader ng ating gobyerno, kundi ang pagtuunan nila ng pansin ang kapakanan ng ating bansa sa ikalulutas po ng mga problemang kinakaharap ng mga mahihirap na mga kababayan na pinalalala pa ng korupsyon, mga kalamidad, kriminalidad, pangayang pampolitika at iba pa. Ang mga ito po ang dapat ay pagsikapang bakahin ng ating pamahalaan. Kaya ang sinusuportahan natin ay ang pagkakasundo. Pakiulit nga po, mga kapatid, mga kababayan, ano po ang sinusuportahan natin? Pagkakasundo, hindi po mga pangayan, pintangan at sariling interes. Ang nais natin ay ipagpauna ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga kapakanan at ikabubuti ng mas nakararami bago ang pamumulitika. Gusto po natin iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit nga po! Gising kami! Pakiulit po ulit! Gising kami! Hinihintay namin ang paglilingkod ninyo sa kapakanan naming mga simpleng Pilipino. Hindi ang pagsusulong ng mga bagay na hindi makagagaan sa buhay ng mga kababayan natin. Mamaya po, abangan nyo. Higit pang lilinawin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya mayapang nagkakatipon-tipon tayo ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Filipino! Marami pong salamat sa inyo. Pakinggan po natin ang susunod na magsasalita, si Kapatid Mohamed. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid. Narito po tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, mga samahan, at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang mapayapang pagkilos. Ang pagtitipon natin ito ay isa pong konkretong pagpapakita ng ating suporta sa pahayag ng Pangulo. Ang mga nais makita ng buo at na mas malinaw, mga amigo, mapapanood nyo ito sa Net25 at saka sa INC TV. Doon nyo lang pupuntahan. Kung gusto nyo mapanood ng kompleto
Kasi yung abot ng video natin, limitado lang to kung hanggang saan lang. Sa isinusulong na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Panoorin po muna natin ito. Bakit pabaliktad? This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. Huwag mo patamaan. So why waste time on this? Hindi pa nakapasok. Dito, What will happen to the mahulog yung apas mo. if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate. It will just take up all time. And for not, for what? For nothing. Yan. For nothing. Mahulog yan eh. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala po kami na ang opinyong ito ng Pangulo ay para po sa kapakanan ng bansa at ng sambayanang Pilipino. Ang ganitong posisyon ay hindi lamang po nagpapakita ng malasakit, kundi ng malinaw na pag-unawa sa mga tunay na pangangailangan ng ating bansa. Ano po ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa planong impeachment ng ilang samahan laban sa pangalawang Pangulo? Ang sabi niya, wala itong maitutulong para mapaunlad ang buhay ng kahit isang Pilipino. Tama po, mga kababayan, ang sinabing ito ng Pangulo. Mas marami pong mga mahahalagang bagay ang dapat na pagtuunan ng pansin. Ang impeachment ay hindi lamang po pag-aaksaya ng panahon, kundi ito po ay hadlang din sa pagtugon sa mga pangunahing problema ng bansa. Huwag po nating kalimutan, ang oras ng mga mambabatas sa ating pamahalaan ay mahalaga. Kaya dapat itong ituon sa totoong mahalaga para sa mga Pilipino. Hindi man baga nanginginig sa'yo lang eh. Kaugnay nito, ano pa po ang Ay, hindi komento nanginginig ng yung sa Pangulo cellphone, Papa. tungkol dyan Ano na yun sa eh? planong 2018 pang impeachment? cellphone Sabi pa ng Pangulo na ang impeachment ay isang storm in a teacup. Stable, oh. Nangangahulugan ito ay isang labis na pag-aalala, pagtatalo tungkol sa isang maliit at hindi naman gaanong mahalagang bagay. Sang-ayon tayo rito, mga kababayan. Ang pagsulong po ng impeachment ay mag-aaksaya lang ng oras ang Kongreso at Senado. Sa halip na gamitin ang kanilang mahalagang oras para sa mga makabuluhang usapin tulad ng edukasyon, infrastruktura at serbisyong pangkalusugan, ang mga mambabatas ay magtutuon ng isang bagay na hindi naman totoong makatutulong sa buhay ng karaniwang Pilipino. Kaya sa halip na mag-aksaya ng panahon sa mga isyong magdudulot lamang ng mga pagtatalo, mga hidwaan, at ng mga pangayan ng mga nasa pamahalaan at ng mga mamamayan, hindi po ba dapat dapat na ituon ng ating mga pinuno ang kanilang pansin sa mga suliraning
kailangang tugunan agad. Mga kababayan, hindi po ba totoo na kapag itinuloy ang impeachment ay magtatalo-talo, hindi lamang yung mga mamamayan, kundi maging sila mismo na mga government official. 23,000. Hindi po ito gusto. Ito po ay ayaw ng maraming Pilipino. At ito rin ang ayaw ng mga kaalin sa Iglesia ni Cristo. Pagka sa... baka mga kamuro. Kaya mahalagang alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia. Sa Filipos 2:3-4, sa magandang balita Biblia, na ang sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Ang mga talatang ito ay isang paalaala sa lahat, sa ating lahat, lalo na po sa mga nasa posisyon ng kapangyarihan. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi po para sa sarili o pansariling interes. At lalo na hindi po para maghasik ng pagkakampi-kampi dahil lang ang hangarin ay humawak ng kapangyarihan. Marahil po ay walang sinuman ang sasang-ayon sa gayong uri ng leader. Ang pamamaraan kasi nila ay divide and conquer. Mag-uudyok sila ng mga pag-aaway-away para magawa po nila na agawin ang kapangyarihan. At sila ang mapwesto sa poder. Kung nangyari man po yan sa ibang bansa, sana po ay hindi yan mangyari sa ating bansa. Kaya tayo ay nagkakaisa ng pananawagan sa mga namumuno sa pamahalaan na huwag sana nilang payagan mangyari ang gayon sa atin. Meron pong kasabihan na united we stand, divided we fall. Tayong naririto, tinututulan po natin at hanggat sa makakaya natin, ayon sa ating makakaya, ay huwag nating payagan ang divided we fall. Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan
ang apektado ay taong bayan. Kapag magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. Dahil po dito, pansinin niyo mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, yung hawak natin mga placards. Basahin natin isa-isa yung nakasulat yan. Tingnan po ninyo. Ang nakalagay, aming kahilingan, kapayapaan ng bayan. Problema'y lutasin, huwag palakihin. Serbisyo, huwag sariling benepisyo. Mamamayan ang unahin, huwag sarili. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Magkaisa para tumatag ang bansa. Ito pa, nakalagay pa sa atin, yung isinisigaw natin na yan. Magkaisa, huwag mang-isa. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Unahin ang bayan, huwag bangayan. Dugtungan ninyo ito. INC is for kailangan natin peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan, saan man ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan! At kung may naging awayan, hindi po ba ang tama ay pagsikapang malunasan ito at magkasundo-sundo alang-alang sa bayan? Sa pagkakaisa at sa kapayapaan, mananaig at mamamayani ang sambayanan. Kaya sana maging mabuting halimbawa ang ating mga namumuno sa pamahalaan. Sa ikapapayapa, ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin? Sa awit 34:14 ay sinasabi, lumayo kayo sa masama
at gawin ninyo ang mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Ito po ang itinuturo ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang dapat nating gawin para kamtan ang kapayapaan, lumayo sa masama, at gawin ang mabuti. Ano po ang isa sa mga gawang mabuti na dapat gawin para sa ikapapayapa? Ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia, ipagpauna ng isa't isa ang iba. Batayan sa Roma 12:10. Ang sabi pa, huwag lamang ang sarili ninyong kapakanan ang inyong isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Yan ay nakabatay sa unang Korinto sa 10:24. Kaya para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Alang-alang sa mahal nating bansa, dapat magkaisa. Sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahabahagi at kaguluhan. Bakit po dapat iwasan ng mga leader ng bansa ang pagkakabahabahagi at kaguluhan? Kapag nagkakabahabahagi tayo, ay hindi po maisusulong ang kapayapaan. At kapag kaguluhan ang namayani, hindi po mahaharap ang paglutas sa mga problema ng bansa. Katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, seguridad ng mga mamamayan sa mga lumilinding kalamidad, kakulangan sa hanap buhay, kriminalidad, insurgency, at marami pang iba. Ang mga ito'y nakapagpapalala lamang sa krisis pang-ekonomiya at nagpapabigat sa mabigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan, na pagkaisahan din nilang pag-ukulan ng matamang atensyon at pag-asikaso. Sa halip na banayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pag-ukulan nila ng pansin at panahon. Kaya kahit matapos na
itong ating isinasagawa ngayon. Nasama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Hindi ko lang alam. Tanglawan niya ang kaisipan ng mga monitor mga amigo, pinakita yung sa labas, sobrang kapal. Nila ang kanilang yung puro ng loob, pero yung nasa loob baka parang wala pa ata sa kalahati ng nasa labas. Inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa iyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Tulad po ng alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at pag-iiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilitis, anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Kaya, upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law na sa sandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming problemang kinakaharap ng ating bansa, atin pong pakinggan ang isa po nating kapatid na abogado. Narito po si kapatid na Rodante Marcoleta. Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pampungat na pananalita ng kapatid na Edwin Zabala
ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinanugsapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Inikilala po natin lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pag-unlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ng pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi kapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi naman ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pang-medikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang nawawala. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the survey respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million. Oh my God. Kababayan at mga mahal po natin mga kapatid na angaw-angaw na narito at sa iba't ibang panig ng kapuluang Pilipinas. Kanina po, bago tayo magsimula, ay binati tayo
ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo P. Manalo. Hayaan niyong kayo naman ang bumati sa kanya ngayon. Sabihin po natin, magandang araw po, Eduardo. Magandang araw po, Eduardo. Isa pa. Magandang araw po, Eduardo. Pagmamahal po natin kababayan at mga kapatid. Sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan. Iba't ibang reliyon. Iba't ibang samahan at sanay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan! 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 Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po natin iginagalang at pinaninindigan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng anaw-anaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon na dami ng tao, sabi sinabi niya kanina, kahit marami yan, minorya pa rin sila. Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, eh parang tayo na ang nasa mayorya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan
palatuntunan ng mga namumuno sa ating bansa na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pamumuna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga nalukilok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakadulog pa ang inuulan sa kanila, yung mga nagpupungan ng awayan, nagpupungan ng hituaan, na alam naman natin lahat na ang ginagawa nila pamumulitika lamang. Kulang ang isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ang ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayan Pilipino at totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap na ang maraming Pilipino, eh manurunong naman tayo pumintindi. Hindi tayo magpag! Isigaw ka! Hindi magpag! Hindi magpag! Hindi tayo bobo! Sakit ang binti, puno na. Hindi bobo! Sana mahiligyan ng isang abogado. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yan ang isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aanak ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga magbabatas? Naintindihan? Ay may ginawa silang Presto gawin. Na sila daw ay nagkakaisa. Ito lang pala ito sa screen, sobrang dami. Ang Pangulo ng ating bansa. Kaya Kanina na sa labas kayo, siksikan mo. Siksikan doon sa labas. Kami, ba, nahirapan kami nagparking ng motor. Kanina? Hindi, yung pagbaba ninyo diyan sa yung may kalabaw dyan. Bababa. Ay, nang lumabas kayo. Hindi malalang. Ang tanghali. Magkita pa rin. Kasi marami pa rin yung mga iba nagsipagpahinga sa sasakyan. Pag lumabas lahat, ngayon lumabas ulit lahat sa sasakyan, siksikan na doon. Pag lumabas ka dyan, hindi ka makalakad.
Wala, mahirap. Ang tagal namin nakarating dito eh. Baka makalakad dyan. Kasi nagsilapit na eh. Kami dito makalang kaninang mga launa yung media gawa ng ano, yun nga, nagsipagpahinga sa sasakyan nila. Nakasalasing ka na? Ano? May bumalik ng bahay. Kaya-kanya ng hamon Paano mga 9:30 magtagal? Kapag nandito na sa mga refleksyon sapagkat doon pinanabig ng Panginoon ang pagpapala sa mga bagay ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala Yan, pamangkin ko mga amigo. at kaligayahan. Kaninang umaga pa kami naghahanapan. Ngayon lang nagkita. Alas ano na, bro? Mabuti at pagkakas Alas ko na. sa mga sila. Saka pala kami nagkita. Kanina ko kayong ikutan na ikutan. Hindi na masama ito. Magkakalapit na lang kami. Hindi, ang hina kasi na signal. Sa Diyos, Siguro ang agwatan mga tagyan na lang. Mga tag-5 metro na lang. yung pagkabuti Sa sobrang siksikan, hindi pa magkakita. Baka nga wala na, 2 metro na lang ang distansahan, hindi pa magkakano. pagkakasama. Nag-iikutan lang siguro, hindi nakakapuan. Mga kababayan, Halos ko na lang, nag-iikot-ikutan na lang, maghahanapan. Kasi yung nakakatop ang signal dito eh, kahit sa cellphone. Nakakatop yun. Ay, tawag ko. Yan mga amigo, yan o, yung tao sa labas o. Ay, yan yung tao sa labas. Grabe. Tao sa labas o. ito po ay mabuti. Ewan ko lang kung kita dito sa video natin kasi nandun sa monitor eh, may against the light tayo sa monitor. Doon pinanabig ng Panginoon. Sino? Pag yung naghahanap sa kanila, ako naman naghahanap din. Ang nakakita, yung hindi naghahanapan. Hinahanap sila ni Antonet. Hinahanap ko rin sila. Sila sa mga sa akin. Papalain kung may hiwaran, kung may kampi-kampi. Resulto na. Resulto na lang yan. Silian wala dito eh. Doon sa parking namin. Sa parking, nagtayuan. Bakit ang papa hindi kasama na talaw? Nakar kasi nakarapon. Baka ngayon lang. Hindi naman po siya pagpasi siya. Samba na lang siya Louie. Ayun mga amigo, hanggang dito. Ayan o. Sa labas punong-puno hanggang dito sa mga sulok-sulok. Wala nang paglagyan, ang dami ng tao. Kailangan namin ipon-ipon mga magkakasama para pag natapos alam na namin kung saan kami mapagplanuhan kung saan kami ipon-ipon para sa sasakyan namin. Kaya na sasakyan namin umalis at babalik na lang yan pagka pag tinawagan na. Oh, ito po. Kala ko pumunta na kayo doon. Ha? Ano? Oh, doon ako. Matagal ako doon sa pamangkin ko. Kay Jason at saka doon, nandyan o. Doon sa may harap naman. Nandyan lang naman ako, hindi ba ako malayo.